Hello guys, raise your hand kung isa kayo sa mga nagplano na magbakasyon sa Tagaytay or magdagat sa Batangas pero mas mahaba pa yung oras na na-spend nyo sa traffic along the way. Well, panoorin nyo to dahil ito na yung sekreto para naman mas ma-enjoy nyo yung road trip nyo at mag-goodbye na sa bumper-to-bumper traffic. Okay, tara, ituro ko sa inyo. Ngayon, nandito tayo sa Silang Cavite. Kung galing kayo ng Dasmariñas, Cavite or ng Calax, madadaanan nyo tong area na to. Dito sa left side natin, ito yung bagong open na Starbucks. Katabi niya Jollibee, and then sa right side, yan na yung part ng Robinsons Supermarket. So, yan yung magiging reference natin papunta doon sa daan na ituturo ko. Dito sa area na to, yung part kung saan makikita nyo na nagme-merge na yung galing sa Silang Town proper. Ito yung daan na pinanggalingan ng block na pickup. So, yan na yung galing ng town proper. And then, yung way naman natin is galing ng Dasmariñas, Cavite. So, dito tayo nagmi-meet. And then, dyan sa right side, kung gusto nyong magbili ng mga halaman para sa garden nyo, marami na din dyan. Andyan yung sunod-sunod na tindahan ng magagandang halaman. Pwedeng pan landscape or sa mga plantitos and plantitas natin dyan. After nito, makikita na natin dyan yung dealership ng Toyota Silang. Meaning, malapit na tayo dun sa alternative route na ituturo ko sa inyo. Simula dito, diretso lang tayo ng mabilis-bilis. Tapos kapag nakita na natin yung arko na yan, ayan, yung arko na yan, nasa 100 to 150 meters na lang siguro, and then kakanan na tayo. Yun na yung start nung alternative na daan na yan. Mula dito, mag-signal light na kayo, pakanan dahil papasok na tayo. Yung entry point na to sa ngayon 2 lanes pa lang, pero parang ongoing na yung construction ng another 2 lanes pa. Before kasi parang may malaking warehouse dyan na abandoned, siguro may right of way issue, pero ayan, makikita natin ginagawa na. And then itong area na to, 4 na yung lanes na nagagamit. O, di ba? Ang luwag compared kung binaybay natin yung Aguinaldo Highway, ang dami nating madadaanan na traffic lights, intersection, tapos pagpapasok tayo ng Tagaytay na, doon pa lang sa may rotonda, napaka-traffic na. Dito, 4 na lanes, walang traffic. Maganda ang view, may enjoy mo ang road trip, kaya ako, bibilasan ko na muna. Balik ako kapag may mga highlights. Okay, ito yung tulay na dapat nyong bantayan. Ang pangit kasi ng approach angle nito. Hindi ko alam kung bakit ganyan yan. So kapag mabilis kayo, kakaldag talaga kayo dyan. Ayan, nakita nyo may skid mark ng iba. Yung approach niya, yung simula ng tulay, tsaka itong pababa ng tulay. Talagang ang pangit ng angle. Kung mababa ang sasakyan mo, sasayad dyan. Kung mabilis ka nga, baka masira suspension mo. Kaya bantayan nyo yan. Approaching na tayo ng intersection dito. Ito yung Crisanto de los Reyes Avenue. Kapag kumaliwa ka, papunta ng town proper ng Amadeo. Kapag kumanan ka naman, ito yung Pad General Trias Cavite. So tayo, diretso lang tayo. Tawid tayo dun sa kabilang linya, and then dire-diretso lang tayo.
Sa bandang unahan ng part na to, mapapansin nyo dyan, may mga barrier na. So, lumiliit na yung linya. Parang ginawa nila isang lane na lang. So, give and take na lang doon sa linya. Yan. So, isang linya lang yan. And then, dito kadalasan yung iba, kung papuntang Tagaytay, kumakaliwa na. Or kadalasan dito Kumanan. Kapag Kumanan tayo dyan, papunta rin yan ng bayan ng Indang. Pero instead na Kumanan, diretso tayo dito. Ito yung kukunti pa yung nakakaalam or sinasabi nila, road less traveled. Ayan. Ito na yung sikreto nung bypass na yon. Kasi kung dumaan tayo doon, Kumanan tayo, matagal pa kasi yung mga daanan dyan medyo madami ding kurba, akyat. Kasi may mga tulay tapos maraming bahayan. So, babagal ka din sa part na yon. Pero dito, ang kaanuhan lang natin, ongoing yung construction dito. Tapos, meron ka dyang konting rough road. So, sa rough road naman na to, kung stock height yung, kahit stock height ng sedan, kaya naman niya. Wag lang talaga yung mga ibinaba yung sasakyan nila. Basta stock height, kahit anong sasakyan, kaya dito. So, yan, truck na yan, paunahin lang natin. So, ito yung rough road niya. Medyo magro-roll din yung katawan mo. Pero, hindi siya yung malalalim na talagang mabato na sasayad ka. Level naman siya kasi nga may construction dito. May mga truck na dumadaan-daan dyan. And then, nile-level din naman nila yung daan, pina-flatten nila. Kasi pine-prepare nila to sa pag-semento. Itong na-semento na nila na part na to, itong sakana natin, 2 linya na yan. And halos patapos na. Kasi ito parang 1 minute lang na, 1 to 2 minutes na rough road. Yan, halos parang siguro mga 3 weeks ago sinimulan yung pag-semento dito sa part na to. And halos magduduktong na siya dun sa kabilang part na matagal na din naman na semento yung part na yon. So, yan. Bantayan nyo lang. Yan. Halos patapos na dito yung rough road. Pero na-timingan lang natin na nagdadakot sila ng lupa. Kaya tabi tayo ng konti. Pero mabilis lang naman yan. Kasi isang 10-wheeler lang. So, dito na halos nagtatapos yung rough road na yan. And yung karuktong nito ay sementado na din. Mas mabilis nang makakadaan. Ayan, dito may nakakasalubong na tayo na iba pang sasakyan. Siguro yung mga nakakaalam na kasi pwede nyo na din tong daanan kung pauwi kayo ng Manila. So, doon lang kayo lalabas sa pinagpasukan natin kanina. And yung entry point nyo naman dito is yung lalabasan natin mamaya. Hindi pa siya available sa Google Maps or Waze kasi nga hindi pa siya siguro na-update. Kung i-maps nyo or Waze ang ituturo sa inyong daanan is yung doon kanina na may barrier na instead na Kumanan, dumiretso tayo. So, yun yung lulusutan nyo kung sakaling ipin nyo ito sa maps or Waze. So, dito dire-diretso lang ulit tayo. Same, 4 na linya. Maluwag na yung daanan. Dire-diretso lang tayo. Ito na yung exit point niya. Kung mapapansin nyo, one way lang din and ang dami pa ng beams na ginagamit nila sa construction ng tulay dyan. So, kaya siguro kukunti pa yung nakakapasok and nililimit din siguro nila. Kaya meron yan dyan.
tayo kakaliwa tayo dito kasi pag kumanan tayo papunta yun ng bayan ng Indang, and napansin nyo yon may mga beams din doon sa kabila kasi ito east-west road ito. Duduktong nito yung Silang, Amadeo, Indang, hanggang Magallanes, and Nasugbu. Yung pinakadulo niya is yung Nasugbu. So tayo, kumaliwa tayo, dire-diretso lang tayo dito. Itong way na to is yung pa bayan naman ng Mendez. Pero parang na-prepare na nila tong daan na to dyan sa east-west kasi ito, 4 na linya na din. Mabilis lang tayo dito. Dire-diretso lang tayo hanggang ma-reach na natin yung Mendez, and then after Mendez, Tagaytay na yon. Tara, bilisan ko na. Okay, yung part na to ay bayan na ng Mendez. Dire-diretso na lang naman yan papuntang Tagaytay. Hindi na siguro kayo mawawala dyan. So, in case na mawala man kayo, available na sa Maps at Google Waze pala. Available na yan sa Google Maps at Waze. So, sige, diretso lang kayo hanggang ma-reach natin yung Tagaytay. I'm in love with you.
Ayan, from here, mga ano na lang yan, 150 meters, Tagaytay Mendez crossing na. Pero dahil crossing yan, syempre alam ko traffic dyan ngayon, kaya kaliwa muna ako dito dahil may pupuntahan ako. Kung gusto nyong sumama, tara. Pero kung gusto nyo nang pumunta sa pupuntahan nyo, diretsuhin nyo lang yun, papuntang crossing. Yung lalabasan ng part na to, kapag kumaliwa ka dyan, yan na yung papuntang Mahogany Market. Tapos kapag kumanan dito, pabalik ka na doon sa Mendez Crossing. Tapos kapag kita nyo yung traffic, kapag umikot ka naman dito, dito na yung papunta ng Sky Ranch or Starbucks Tagaytay, Robinsons Tagaytay, Ayala, at Parotonda na din.